Sinabi ko talaga na pag nagising ka, willing akong magpakasal sa'yo. Wait, sana hindi 'to panaginip 'no? 'Pag nai-imagine ko pala kasi na ikakasal kaming dalawa, parang maiihina ako sa kilig. Lucio, para ka ng kamatis. Kasi ikaw eh. Totoo talaga yon? Oo naman. Kanina ba dapat ako magpapakasal? Teka, teka nga. Kurtin mo ako sa pisngi ko. Masunurin naman si ante. Kinurot niya ba naman talaga yung pisngi ko? Sobrang sakit. Takte, feel ko namumula pisngi ko. Grabe, parang kumort lang ng lechon ah. Ang cute mo eh. Namiss ko din kasi kurutin yung pisngi mo. Mas namiss kita kay Miko. Naglalakad pala kami ngayon papunta kay Layana. Medyo malapit-lapit naman na kaya medyo nakinakabahan na din ako. Kimiko, may tanong lang ako. Ano yun? Kasi hindi ko lang gets kung hindi naman pala tunay na lalaki si John, bakit kailangan mo pang magpanggap na kayo? Tsaka, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin na alam mo na pala na iisa kami ni Jane na pinsan ko? Hindi ko naman talaga nalaman kagad na ikaw siya. So, paano mo pala nalaman? Naalala mo yung sabi mo na magpapakita ka sa akin sa camera? O tapos? Yung totoo kasi nakita talaga kita nun. Wait, paano? Naka-loading screen lang sa akin eh. Tsaka may kagat pa nga ng daga yung wire ng camera ko kaya paano mo ako nakita? Malabo yung camera mo nun. Siguro, epekto rin ng ngat-ngat ng daga. Nag-blur din yung camera mo nun pero naaninag ko naman yung mukha mo. Ay weh? Siguro sa screen mo, naka-loading screen lang. Pero kasi sa akin medyo okay naman. Pero after nun, nawala din ng tuluyan yung camera mo. Ah, pero bakit hindi mo sinabi sa akin na nakita mo na pala itsura ko nun? Gusto ko kasi makita reaction mo kinabukasan. Titignan ko kung magpapanggap ka pa ulit. Gusto ko kasi ikaw mismo magsabi sa akin na ikaw yung boyfriend ko. Sabi mo kasi noon, hindi gumagana yung camera mo kaya sinakyan ko na lang. Kahit nakikita ko talaga yung mukha mo nun. Grabe to. Hindi man lang sinabi sa akin, no? Ang cute mo nga eh, nung nagpapanggap ka. Talagang ganap na ganap. Pero, bakit kinakausap mo pa din ako? Bakit hindi ka nakipaghiwalay sa akin that time? Because I love you. Hindi ko rin sinabi kasi baka mas lalong bumaba confidence mo kapag nalaman mong alam ko na. Kaya hinayaan ko na lang. Inaantay ko na lang yung araw na ikaw yung magsasabi sa akin. Yung ready ka na talaga. Pero, hindi ka ba na-turn off nung nalaman mong ako pala yon? Bakit ako mo turn off sa'yo? Naging masaya pa nga ako kasi malapit ka lang sa akin. Akala ko talaga taga-Caloocan ka. Kahit konti hindi ka na-turn off sa akin? Hindi man lang ba sumagi sa isip mo na hiwalayan ako kasi niloko kita? Sabi ko nga sa'yo, iba ka sa mga ex ko. Nagets ko naman na wala kang confidence. Hindi naman ako nasaktan dahil hindi ka nagsabi ng totoo. Hindi naman cheating yun, di ba? Hindi ka naman nag-cheat katulad ng mga ex ko. Trinato mo ko ng tama eh. Sa'yo ko naranasan magmahal ng hindi nasasaktan. Kaya, bakit kita iiwan kung nasa'yo na yung mga hinahanap ko? Wala kang kasalanan, okay? Ako yung may mali dito, Jay. Kaya sana, hayaan mong itama ko mga mali ko. Hindi ako nakapagsalita as in. Gabi yung mga nalaman ko ngayong araw. Sobrang saya ko kasi ang swerte ko sa kanya. Masasabi ko na siya talaga yung papakasalan ko balang araw. About din dun sa nagpanggap kami ni Jen. Sorry kasi ginawa ko yun. Nasaktan kita ng sobra. Hindi ako nag-isip kaagad ng posibleng mangyari.
Pero ngayon na realize ko na hindi dapat ako nagpapadala sa pride ko. Kaya sorry, Jay. Sana mapatawad mo ako. Shh. Naintindihan ko, Kimiko. Huwag mo na masyado intindihin yun. Ang importante, magkasama na tayo ngayon. Makakapag-umpisa na ulit tayo. Alam ko naman na hindi mo ginusto yung nangyari sa akin. Pero kasi nasaktan kita eh. Munti ka pa mawala ng dahil sa akin. Pero hindi naman ako nawala, diba? Siguro dahil hindi ko pa oras. Hindi pa ako kinuha kasi hindi pa tapos ang mission ko dito sa mundo. Ha? Mission na alin? Na pakasalan ka. Biglang ngumiti si Kimiko sa akin. Niyakap niya din ako na mahigpit nun. I love you, Jay. Thank you, tinanggap mo ulit ako. I love you too, Kimiko. Thank you din sa pagsabi ng totoo. Parang ayoko na matapos tong araw na to. Sobrang sarap lang kasi sa pakiramdam na eto kami ngayon. Magkasama na ulit. At makapag-umpisa na din kami. Nakarating kami sa tapat ng bahay nila Yana nang hindi namin namamalayan. Napasarap ba naman yung kwentuhan? Mula dito sa gate, kita namin nakapark yung kotse ni Yana sa loob. Kaya matik nandito siya ngayon. Pinagbuksan kami ng gate ng mom ni Yana. At ganun na lang yung gulat niya nang nakita niya kami. Teka, sa aming dalawa ba siya nagulat? Nakatingin kasi siya kay Kimiko tapos gulat na gulat. Kimiko? Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, tita. Naaalala niyo po ba ako? Ikaw yung friend ni Yana. Anong sadya niyo dito? Si Yana po. Andyan po ba siya? Oo, nandito siya. Gusto niyo ba pumasok muna? Pasok kayo. Thank you po. Pinapasok kami ni tita at tulad ng dati, pinaghandaan niya pa rin kami ng pagkain. Ngayon ko lang din napansin na parang pagod siya at parang stress na stress siya. Sana lang hindi siya ng dahilan. Kumain lang kayo dyan. Tatawagin ko lang si Yana sa taas. Biglang hinawakan ni Kimiko yung kamay ko. Nahalata niya siguro na kinakabahan ako. Baka kasi magkasagutan sila dito eh. Pero sana naman hindi sila magkasakitan. Maya-maya nahinig namin niya pagpababa ng hagdan. At ayun nga, kasama na ni tita si Yana. Nagtataka lang ako kasi nakasimangot siya tapos namamagah pa yung mata. May iwan ko muna kayo para makapag-usap. Hindi, ma'am. Dito ka lang. Siguro ngayon na dapat malaman yung totoo. Yana, anak. Nag-usap na tayo, di ba? Please, ma'am. Nagmamakaawa ako. Naguguluhan ako kasi ano yung sinasabi niya malaman ng totoo? Nakatingin si Yana ng masama kay Kimiko. Alam mo yun, parang may hinanakit siyang tiyatago. Tapos yung tingin niya pa kay Kimiko, parang ang laki ng atraso ni Kimiko sa kanya. Kung yan ang gusto mo, sige, ikaw bahala. May problema ba, Yana? Ikaw problema namin dito. Ha? Paano ako? Yana, uminahon ka. Uminahon? Bakit hindi niyo sabihin sa kanya na anak siya sa labas ni Dad?